Kamusta po kayo mga ginigiliw? Lagi po nating tatandaan, bawat umaga, hatid ay bagong pag-asa. Welcome back to Amazing God YouTube channel. Sa pagkakataon pong ito ay tuloy-tuloy po ang atin pong pagtalakay patungkol po sa mga salita po ng ating Panginoong Jesus. Ayan. At meron po tayong sasagutin dito po sa video na ito. Dahil meron pong katanungan na nakarating po sa akin. At ang katanungan ay kung ang isa po bang tao ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, siya po ba ay ligtas na? Ayan. So, yan po yung ating pong katanungan na natanggap at yan po ay ating pong sasagutin. Ayan. So, ayon po sa liwanag po ng salita ng Diyos, ayon kay Kristo at sa mga lingkod ng ating Panginoon, katulad ni Apostol Pablo, ay meron pong ay dalawang kasagutan sa katanungan na yan. Una ay totoo. Totoo na kapag tinanggap mo si Kristo, nanampalataya ka sa Kanya, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ay makakamtan mo ang tinatawag na kaligtasan. Ayan. Pangalawa, na katotohanan na sagot, hindi. Ayan. Hindi po totoo. Mukha yata, Pastor, na magulo. Bago po natin sagutin yung pangalawang sagot, yung hindi. Dahil medyo nga po, maaaring sabihin natin, totoo tapos hindi. Anong mga sagot yan? Ayan. Unahin muna po natin yung una na sagot natin na totoo na kapag tinanggap, sumampalataya ang isang tao sa ating Panginoon, tinanggap niya bilang Panginoon at tagapagligtas si Kristo sa kanyang buhay, ay ang taong ito ay magkakaroon ng 100% na kaligtasan sa kanya pong buhay. O matatanggap niya ay ang kaligtasan na mula sa ating Panginoon. Yung katiyakan, ano? Ngayon ay meron po ba tayo niyan, Pastor, na talata sa Biblia na nagpapatunay na katulad yan sa iyong sagot na tanggapin lamang pagkatapos sa sampalatayanan ng isang tao ang ating Panginoong Hesus at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ay makakamtan niya ang kaligtasan? Opo. Ayan. So, babasahin po natin yan, ano? Sa aklat po ng Lucas. Konsultahin natin si Lucas. No? Ayon po dito sa Lucas chapter 23, sa talata pong 42 up to 43. No? Ayan. So, 42 to 43. Ang sabi po dito, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ayan. So, yung pong sagot na totoo, kapag ang isang tao ay sumampalataya sa Panginoon at tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, totoo po ito. Saan po ito totoo? Ito ay totoo sa mga tao na kagaya ng nasa kanan ng ating Panginoong Hesus noong panahon na siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ayan. Totoo po ito. Sa taong kasama ng ating Panginoong Hesus na nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Okay? So, ano po ang makikita po natin dito sa taong ito na nakabayubay sa krus ng Kalbaryo na kasama ng ating Panginoon? Kasi dalawa yan eh. Yung isa, yung nasa kaliwa at yung isa ay nasa kanan.
Pero yung isa ho ay hindi ho siya sumampalataya sa ating Panginoon, kundi ininsulto pa niya ang ating Panginoon. Pero itong nasa kanan, paano niya tinanggap yung ika nga ay kaligtasan na alok ng ating Panginoon? Ha? Yung katiyakan ng kaligtasan na mula sa Panginoon. Bakit dumating doon sa tinatawag na punto na sinabi ng ating Panginoon sa verse 43? At sinabi sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ayan. Katiyakan po yan ang ating Panginoong Hesus na po ang nagsasabi. Ayan. So ano meron po dito sa tinatawag na makasalanan na ito na nasa kanan ng ating Panginoong Hesus? Bakit pinangakuan? Bakit binigyan siya ng ating Panginoon ng katiyakan ng kaligtasan? Dapat po natin maunawaan ang tao na ito na nasa kanan ng ating Panginoong Hesus ay meron ng mga sumusunod na ito. Number 1, siya ho ay sumampalataya sa sa Panginoong Hesus ng buong puso. Pangalawa, ay pinagsisihan po niya yung kanya pong mga kasalanan. Hindi na po natin iisa-isahin yan. Pero sa bagay na ito, malinaw po na ang tao na ito na nasa kanan ng ating Panginoong Hesus ay nagsisi sa kanya pong kasalanan. So pangalawa, ay tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Oo, wala po tayong masasabi ika nga, mababasa na word for word, pero yung pagkilala niya sa ating Panginoong Hesus, ano sabi niya? Jesus, iligtas mo ako o alalahanan mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Mapasin po natin na iyon ay nagpapakita ng pagkilala at pagtanggap. Okay. So ano pa yung ginawa po nitong nasa kanan na ito ng ating Panginoong Hesus na makasalanan? So, hindi lang mo siya sumampalataya. Hindi lang mo siya nagsisi. Ha? Hindi lang niya tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kundi, sa kanyang buong pagkatao, handa na po siya na iwan ang lahat sa kanyang buhay. Ano po yung mga dapat niyang iwanan sa kanyang buhay? Oo na, siyempre, yung kanyang buong pamilya. Hindi na siya umaasa na babalikan pa niya yung kanyang pamilya sa laman. Totally wala. Kung yung asawa niya, yung anak niya, kung may anak siya o asawa o kaya mga magulang at mga kapatid, sasama na nga siya sa Panginoong Hesus Kung hindi na siya umasa na siya po ay maliligtas sa pisikal na sitwasyon ng kamatayan na yun. So ano pa yung iniwanan niya? No? So yung pong kanyang sariling kalooban. Kasi kung sa kanyang sariling kalooban lang, katulad nung nasa kaliwa ng ating Panginoon, may sariling kalooban yun At yun ang kanyang pinili. Pero itong lalaking ito ay pinili niya ang kalooban ng ating Panginoong Hesus. So pag pinili ng tao ang kalooban ng Diyos, sigurado, iiwanan niya yung kanyang sariling kalooban. So ano pa yung iniwanan ng taong ito? Ano pa yung ginawa ng taong ito? Siyempre yung kanyang lumang buhay, yung kanyang pagiging makasalanan, handa na rin po niyang iwan at talikuran. At sumama na siya sa Panginoon, sa walang hanggan. No? Ano pa yung maaari nating tingnan na iniwan ho nitong lalaki na ito? Siyempre ho yung kanyang kayaman o kaya yung mga ari-arian po niya sa mundong ito. So, lahat pong yun ay iniwan ng nasa kanan na ito ng ating Panginoon. Yun po yung ginawa po nitong nasa kanan ng ating Panginoong Hesus na nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. At finally, So, iyon ho ang isa sa matindi na kinalalagyan ho nitong nasa kanan na ito ng ating Panginoon. Yun ho makasamang ipinako sa krus ng ating Panginoon. So, hindi na ho siya nagreklamo. Tinanggap na ho niya yun sa kanyang sariling buhay na kasama siyang napako ng ating Panginoon para ganapin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pero yung isa hindi niya matanggap Sabi niya, kung ikaw talaga ang Kristo, iligtas mo yung sarili at pati kami. O, kita mo. Gustong kumuwala sa krus ng Kalbaryo. Sa krus, no? Ayaw niya mamatay. Pero itong nasa kanan ng ating Panginoong Hesus, siya po ay willing na mamatay na kalakip ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Naunawaan po ba natin? Kaya ito pong
lalaki na ito na nasa kanan ng ating Panginoong Hesus, natanggap po niya yung tinatawag pong kaligtasan na mula sa Panginoong Hesus. O ngayon naman po sa ating panahon, sasabihin natin, Pastor, sa ating panahon, o meron din pong kagaya din po ng sitwasyon ng lalaki na yun na nasa krus ng ating Panginoon. Sino po yan? Yung mga tao na yan. Na kapag sila po ay nanampalataya sa ating Panginoon, matatanggap din po nila yung tinatawag ika nga na kaligtasan. Iyan po yung mga taong madali na po silang mamatay. Yeah. Kaya yung po mga tao na 50-50 na ang buhay, ika nga ay saved by the bell, no? Yan yung mga taong kailangan tanggapin nila ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yung maililid sa prayer, yun po yun. Pagkatapos na mailid sa prayer, yun, naniniwala po tayo doon. Yan din po ay larawan po ng nasa krus ng ating Panginoon. Malapit na din po yung mamatay. Okay? Kasi nasintensyahan na. Kaya yung pong mga tao na nasa ganyang kalagayan na malapit na pong mamatay, yung biyaya ho ng ating Panginoon ay sagana. Yan. Kaya ulitin po natin ha. Ang sino mang tao na tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, siya po ay nanampalataya. Nagsisi. Yan po yung mga tao na mayroon pong katiyakan ng kaligtasan. O kaya ay ligtas na kung siya po ay nasa kalagayan noong nasa krus, nasa kanan ng ating Panginoon. O kaya naman, mamamatay na. Paano, Pastor? Yung sinasabi mong hindi totoo. Yes. Ang hindi totoo, na kapag tinanggap ng isang tao si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, ay yung pong mga taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas na wala sa ganong sitwasyon kasi yung po ay biyaya ng Diyos sa kanila. Sa atin naman di ho ba, Pastor, biyaya din naman ho yung ika nga ay kaligtasan. Oo nga po. Pero kahit po biyaya, kinakailangan nyo pong tanggapin ang biyaya na yan. Kasi kapag hindi nyo po tinanggap ang biyaya, hindi rin naman po yan sa inyo mapupunta. Naunawa po ba natin? Kaya meron po tayong babasahin dito na pangalawang sagot po natin doon sa tinatawag na totoo ba na kapag tinanggap ng isang tao ang ating Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas, siya po ba ay ligtas na? So yung una, oo. Pangalawa, hindi. Ano itong hindi? Ayan. So babasahin din po natin yan sa salita po ng ating Panginoon. Ano? Dito po sa Romans chapter 10 verse 13. Ano? Ayan. So tingnan po natin kung ano po ang mababasa po natin dito sa Romans chapter 10 verse 13. Sabi dito, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ayan. So dito rin po sa verse 9 ay may ganito din pong nakalagay, no? Sapagkat kung ipahayag mo na iyong bibig si Jesus ng Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhes siyang baguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Ayan. Napansin niyo ba yung salita na maliligtas ka? Ayan. So, sabi dito, kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, kung ipahayag. Yan. Ibig sabihin, kapag ipinahayag na si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas, ang pangako po doon, word for word, mabawasa po natin, maliligtas. Hindi po sinabi, ligtas na. Magkaiba po yun, no? Ayan, magkaiba po yan, no? Yung pong maliligtas, saka ligtas na. Wala po yung ipinagkaiba sa tinatawag po na pag-inom ng gamot. Ya? Pag-inom ng gamot. Ang sabi, ang sino mang uminom ng biogesic, no? Yung mga masasakit ang ulo, ang sino mang uminom ng gamot na ito, o ng biogesic, ay gagaling. Ayan. Ano po yung pangako doon po sa tao na iinom ng biogesic? Gagaling po siya. O, di ba? Ibig sabihin, on the process.
Hindi po sinasabing magaling na siya. Magkaiba po yun. Ang sino mang uminom ng biogesic ay magaling na. Magkaiba po yun. No? Wala din naman po yan ipinagkaiba doon sa salita po na ganito. Ang sino mang kumain ay mabubusog. Ayan. Ang sino mang kumain ng tinapay ay mabubusog. Ayan. Hindi ko sinabing ang sino mang kumain ay busog na. Ayan. So, ibig sabihin, ang sino mang kumain ng tinapay, mabubusog. Ang pangako ho, doon sa kakain, mabubusog pa lang. Hindi ho, busog na. Ayan. Ganon din po yan sa tinatawag ng sino mang tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay maliligtas. So, hindi po siya, kaya nga, saved or will be saved. Ayan. Ligtas na ba o maliligtas pa lang? Ayan. So, kaya po mga minamahal ko mga tagapakinig, lalo na po doon po sa nagtanong, maliligtas pa lang, no? Ayan. So, hindi pa po ligtas. Kaya, doon po sa mga, wala naman doon sa kalagayang 50-50 na ang buhay, wala naman doon sa krus ng Kalbaryo, ito po ang inyo pong kalagayan. Hindi pa po kayo ligtas, maliligtas pa lang po kayo. Ayan. So, wala po yung ipinakaiba doon sa tinatawag po na sinabi ng ating Panginoon Hesus sa John chapter 3, no? Ano yung sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 3? Basahin po natin, Ganito po ang ating pong mababasa sa Juan, kapitulo 3, talatahong 3. Ayan. Sabi dito, sumagot si Jesus, at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ay ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ayan. Hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Kung hindi siya ipapanganak na muli. Ngayon, ang sabi dito, pagkatapos na isang tao ay ipanganak na muli, doon pa lamang po niya makikita ang kaharian ng Diyos. Wala po itong ipinagkaiba doon sa tinatawag na ang sino mang sumampalataya ay maliligtas. Nakita pa lang, wala pa. Ang tawag po dito, nagkaroon po siya ng kamulatang espiritual. Hindi pa po, wala pa po sa kaharian ng Diyos. Kaya marami po ngayon na nagsasabi na sila daw po ay nasa kaharian ng Diyos. Pero John chapter 3 verse 3 lang naman po yung kanila pong narating. Yan. Kasi hindi pa po tapos. O ano naman po ang sabi dito sa John chapter 3 verse 5? Ito po yun, Sumagot si Jesus, at katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ay panganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang usapin na po dito, doon sa una, makikita pa lang ang kaharian ng Diyos. Maliligtas pa lang. Pero dito sa John chapter 3 verse 5, sabi dito, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dito po ang usapin na ay pagpasok na sa kaharian ng Diyos. Hindi po yung ika nga ay nakita pa lang ang kaharian ng Diyos. Kapag ang tao ay pinanganak ng tubig at ng Espiritu, doon pa lamang po siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Malinaw na po sa atin, Ayan. So ngayon, ay ito po bang sinasabi natin na ang pagsampalataya kay Kristo at pagtangkap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ay pasimula pa lamang ng tinatawag na kaligtasan o kaya pagpasok sa kaharian ng Diyos. So, kung nais po natin ang ika nga ay katulad po noong nasa kanan ng ating Panginoong Hesus o kaya ay yung mga malalapit na humamatay, ay meron ho ito dito. Kaya lang talagang ito ay ika nga ay proseso, hindi ho ito ika nga ay instant. Yung sinasabi po ng ating Panginoong Hesus sa Lucas, Sa Lucas chapter 14, Yan. Kasi ang sabi dito sa Luke 14 verse 26, sabi dito,
Kung sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi napupot sa kanyang sariling ama at ina, at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Yan. Sa ibang term ay tagasunod. So, ayan. Sa verse 27, at sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Sinabi ng ating Panginoon, hindi maaaring maging alagad ko, hindi maaaring tagasunod ni Kristo. Sa verse 33, kaya nga sino man sa inyo hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay di maaaring maging alagad ko. Pansin po natin, hindi talaga, hindi maaaring maging tagasunod ni Kristo ang sino mang tao na hindi tataan sa paraan na ito ng ating Panginoon pagkatapos ang isang tao ay sumampalataya. Hindi po talaga magiging tagasunod. Ngayon, tanong ko po sa inyo, kung ang isang tao ay hindi magiging tagasunod ni Kristo, makakarating po kaya siya sa kaligtasan o kaya sa buhay na walang hanggan? O kaya ay sa kaharian ng Diyos kung hindi siya susunod sa Panginoong Hesus? No way. Hindi po siya makakarating doon kung hindi siya susunod sa ating Panginoon. Kaya nga sinabi ho ng John chapter 14 verse 6, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay at walang sino man na makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ayun. Kaya, kung isang tao ay hindi susunod sa ating Panginoong Hesus, sorry na lang. No? Hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi siya magkakaroon ng kaligtasan. Hindi siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? So, ngayon, ito pong nangyari po kay dito po sa tinatawag po na nasa kanan ng ating Panginoong Hesus, ay na-experience din po ito ni Apostol Pablo, no? At ito ay kinakailangan din ma-experience ng mga tao, no? Na kung saan ay susunod sa ating Panginoon, kaya nagnanasa po ng ika nga ay ng kaligtasan o kaya ay ng buhay na walang hanggan. At yan po ay mababasa po natin yan sa aklat po ng mga taga-Roma. Okay? Basahin po natin ang Romans chapter 6. Una, ang isang tao dapat ay makipag-isa kay Kristo Jesus. Katulad noong nasa kanan ng ating Panginoon, hindi nga lang ito physical o literal by faith. Kaya kailangan mo yung pagsampalataya sa Panginoon para makamtan po niya ang pangako ng ating Panginoong Jesus na kaligtasan. Ayan, mababasa po natin sa Romans chapter 6 sa talatahong 6, ganito po ang mababasa po natin. Kinig po tayo mabuti. Na nalalaman natin ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus. Oo, di ba? Katulad nung nasa kanan ng ating Panginoong Hesus. Upang ang katawang salarin ay magiba at nang sagayuhuwag na tayong malipin pa ng kasalanan. Yun ho yung nangyari ho doon sa nasa kanan ng ating Panginoon. Pangalawa, hindi lamang ho ipinako kundi namatay. Namatay yung lumang pagkatao. Yung iba ho kasi, yung lumang pagkatao, kunwari na nagpapatay-patayan, bukas makalawa, buhay na. Di ba? Pero ito dapat talagang patayin. Sa verse 5, sapagkat kung tayo ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Ayan. So, kinakailangan tayo ay makasama na mamatay ng ating Panginoong Hesus by faith. No? Mamatay yung luma ng ating pagkatao na makasalanan. At hindi lang mamatay, kundi sabi doon ay ilibing. Sabi ho dito sa Romans chapter 6 verse 4, tayo ngayon ang alibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Hindi ho ito yung bautismo sa tubig ha. Sa kamatayan. Na kung paano si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalatian ng Ama, ay hindi naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Yan, kapag namatay ho yung ating pong lumang pagkatao, mabubuhay ho dyan ay yung bagong pagkatao. Yan ho yung tinatawag kong pagkabuhay ng Espiritu. Yan ho yung tinatawag na kapanganakan ng Espiritu. So kapag tayo isinilang ng Espiritu Santo, di buhay ng Espiritu natin, makakapasok na ho tayo sa kaharian ng Diyos at makakapamuhay po tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Yan. So, ngayon, ano po ang sabi ho sa isang tao na nabuhay ang Espiritu? Sabi ho sa Romans chapter 6 verse 7, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Na yun po. Ha? Kailan
Kailan lang daw po matatanggap ng tao, magkakaroon ng kaganapan po yung kaligtasan kapag tayo ho, yung luma nating pagkatao ay namatay, ipinako, sabi to namatay at inilibing. Ganun po yun. And lastly, yun po yun yung essence ho, ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Marami po ang gumagamit ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17 na hindi po nila naunawaan ito. Ganito po ang mababasa po natin. Kaya kung sino man ay na kay Kristo, siya isang bago nila lang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Sa iba, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, saan? Doon po sa krus ng Kalbaryo. Katulad nung nasa kanan ng ating Panginoon Hesus. Namatay. Sabi doon, ipinako, namatay at ilibing. Ito po yun. So, hindi ho yung patay, buhay, yung lumang pagkatao. Hindi ho ganun. Isang beses lang ho yun na namatay at hindi na ho dapat nabubuhay. Kasi kapag kayo no ay nabuhay at tapos namatay tapos nabuhay, ano yun? Wala hong ganon. Kasi ho, ang tao ay magkakasala ho yun ng kasalanan, wala na hong kapatawaran. No? Kaya po mga minamahal ko mga kapatid sa ating Panginoon, so medyo ko lang na po tayo ng oras, maaaring sa mga susunod naman ulit, pag-aaralan po natin yan. Naway nadagdagan po yung ating kaalaman, kaya yung pong iba ay kung sinasabi ng iba na tanggapin mo lang si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ligtas ka na. Kung ikaw po ay mamamatayin na. O kaya katulad nung nasa kanan ng ating Panginoon Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, wala na talaga ho yung pag-asa. No? Pero kung ikaw po ay hindi naman nasa ganong kalagayan at malakas, malusog, so, dapat po nating daanan spiritual, no? Yung mga pinadadaanan sa atin ng ating Panginoon. Kailangan po nating maging tagasunod. Kaya yun po ang utos ng ating Panginoon sa 11 alagad. Humayo sa buong sanlibutan at gawing alagad ang lahat ng bansa. Muli po maraming pong salamat sa inyo pong pagsubaybay at nawa nadagdagan ng ating kaalaman. Patuloy natin na pagyamanin ang mga katotohanan na ating pong tinanggap sa gabay at pagtuturo po ng banal na Espiritu. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe, share, and like, and comment. Kung meron po kayong mga katanungan, mga natutunan, wag po kayong mag-atubili na mag-share na inyo pong natutunan. Muli po maraming salamat, and to God be all the glory and praise. Bye-bye.